Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Nako, konnichiwa po. Charot, konnichiwa. Nakakasawa na kasi ang hello everyone, aloha everyone. So, konnichiwa na tayo ngayon. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much for dropping by and thank you so much for being here. Nakikinig ka pa rin sa ating programa at nanonood ka pa rin nitong ating mga itinatampok na kwento dito sa programa natin. So, pagpasensyahan niyo na ang aking hair. Medyo wet pa kasi yan, kaya hindi pa natin pwedeng ma-stylan. Anyways, bago ang lahat, nais kong magpasalamat sa mga hindi nagsiskip ng ads. I love you all so much. Sa mga subscribers na natin, sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please do subscribe and click the notification bell. And sana tulungan nyo akong ma-reach ang ating goal for this year na 100,000 subscribers. Grabe, ang natin, ang ambitious ng goal na yan. Pero sige, go-goal natin yan. Ima-manifest natin yan. Anyways, hello muna ako sa ating mga suking tagapakinig, sa ating mga commenters. Hi kay Angeli Escarcha, maraming salamat sa pakikinig. Kay Rachel Joy Kuber, tama po ba? Hi kay Susan Boribor, Melody Bon, maraming salamat. Lina Ladeza, Nald Franciliso, maraming thank you sa pakikinig. Hello rin kay Queen Yara. Hi din kay Roslyn Aya, maraming salamat from Quezon Province. Hello din kay JM Vlog, maraming salamat sa pagkikinig, Ma'am Judith McGovern. And to her husband, thank you very much po. Rose Uni, Gimaras Girl, Merchi Vlog Bukalig, Maria Elena Abe, Kisha Roth, kay Juliet Cano from Bara Upol, Misamis Oriental. Ang lapit lang natin, girl. Hello sa'yo. Hi din kay Reynaldo De Vera. Hi kay Ma'am Marichet Serviano, Annalyn Morales, Ma'am Elizabeth Lagunday. Hello din kay Rosita Benavides, kay Aksa Heliana, kay Renefe Pelorina. Maraming salamat. Kay Jennifer Tulao, kay Gail Easy, kay Jenny Virin. Maraming salamat, Jenny Virin. Kay Desiree Reyes, Lakwatsa, at sa lahat po ng ating mga listeners and suking subscribers dito, maraming thank you. Nako, kung kahapon 2 kwento ang ating itinampok, ngayon naman 2 kwento pa rin ang itatampok natin. So halos magkapareho yung theme ng kanilang kwento, kaya eto na, wag na nating patagalin pa ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming mga taong pwedeng dumating sa ating buhay. May mga taong mananatili panghabang buhay, pero meron ding mga taong aalis. Sa mga umalis, may mga magbabalik. Pero meron din yung hindi mo na makikita at makakalimutan mo na sa paglipas ng panahon. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Gemily. Mama Mia, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi po karaniwang kwento na inyong binabasa sa inyong programa. Ngayon pa lang ay sasabihin ko ng wala pa po itong happy ending. Simulan natin ang lahat nung nagseryoso ako sa pag-ibig. Dati kasi nung kabataan ko, Mama Mia, alam ko na ang mga kabataan ding lalaking katulad ko ay hindi po seryoso sa pagmamahal. Kaya kapag may mga lalaking nanliligaw sa akin noon, alam kong yung iba sa kanila ay gusto naman talaga ako pero hindi mahal. Iba kasi talaga ang pagmamahal sa pagkakagusto lang, Mama Mia. Kaya naman, hindi din ako masyadong nagseseryoso sa pag-ibig. Ang ginagawa ko lang noon, syempre nakikipagrelasyon, go with the flow. Pero kapag napapansin ko na parang may kakaiba, kapag napapansin ko na parang hindi na masaya, ako na mismo ang bumibitaw. Ako na mismo ang kumakalas. Ayoko kasing nagsasayang ng oras sa isang bagay na alam ko namang hindi magtatagal. Mas nakafocus kasi ako noon sa mga goal ko sa buhay. Not until I met Hero. Hero ang pangalan niya, Mama Mia, dahil isa po siyang Japanese national.
Nagkakilala kaming dalawa dahil sa isang event na ginanap sa Maynila. Nung nagkakilala kami ay agad po kaming nag-click. Ewan ko ba, Mama Mia, pero sadyang meron akong ganon kay Hero. Yun bang madali lang kaming nagkapalagayan ng loob. Nung una, akala ko ay hanggang friendship lang yun. Pero dahil medyo matagal ang event na yon, Mama Mia, halos isang linggo din kaming araw-araw na nagkikita ni Hero. Hanggang sa hiningi na nga niya ang cellphone number ko. Mahiyain po siya. Tipikal na Japanese guy na hindi presko. Kakaiba kesa sa mga Pinoy na nakilala kong napaka-presko naman talaga. Mabait siya. Sobrang bait. In fact, Mama Mia, ay lagi po niya akong pinaalalahanan na kumain ng tama sa oras. Pati nga health routine ko ay pinakialaman na rin niya. Well, ayos lang din naman sa akin. Matagal na kasi akong independent. Mula nung graduate ako ng college ay nagsarili na ako. Mama Mia, produkto po ako ng broken family. Mag-isa lang po akong anak ng mama at papa ko. Meron naman akong mga half-brothers and half-sisters sa bawat magulang ko, pero ako lang talaga yung nag-iisang buo. Pinag-aral nila ako, pero nung natapos na ako ay wala na silang pakialam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Ang sabi pa noon ng papa ko sa akin, Mama Mia, matanda na raw ako. Alam ko na raw ang tama sa mali, kaya hinahayaan na nila ako dahil tapos na raw ang kanilang obligasyon sa akin. Well, advantage din naman yun sa akin, Mama Mia, kasi walang nangengialam ng mga desisyon ko. Kung gusto kong lumipat ng trabaho, walang nangengialam. Kung gusto kong mag-travel, walang nangengialam. Ang malungkot lang na bahagi noon, Mama Mia, syempre, mag-isa ka lang during special occasions. Hindi rin kasi talaga ako pala kaibigan, kaya loner kung loner ang atake ng buhay ko. Tuwing birthday ko, tuwing Pasko, tuwing New Year, kahit ano pang mga espesyal na okasyon, kapag wala akong karelasyon ay mag-isa lang talaga ako, Mama Mia. Nasanay naman na din ako, not until nga dumating itong si Hero. Mama Mia, bare months na nung magkakilala kaming dalawa. At after nga sa halos isang linggong event na yon ay naging magka-close kami. Nagkikita na kami outside the event, sabay na kaming nagla-lunch at kung ano-ano pa. Hanggang sa nagpahayag na nga si Hero sa akin ng kanyang tunay na damdamin. That was November, nung magpahayag siya ng kanyang pagmamahal. Hindi ko na rin man pinatumpik-tumpik pa ang lahat, Mama Mia. Agad ko naman din siyang sinagot dahil type ko naman din siya. Ganun naman ako talaga eh. Kapag type ko, sige go. Ang akala ko ay tulad ng mga past relationship ko, ang magiging relationship naming dalawa ni Hero. Akala ko, Mama Mia, ay ganun-ganun lang. Boyfriend-girlfriend lang, pero makalipas ng ilang buwan ay wala na. Pero sa paglipas ng mga buwan, sa tuwing dumadating ang aming monthsary, Mama Mia, lahat ng yun ay ginagawa pong espesyal ni Hero. Lahat kinakaya niya. Ginagawa niya para maramdaman kong espesyal ako sa bawat araw ng aming monthsary. Pati nga birthday ko, Mama Mia, ay masasabi ko noon na sobra talaga kung magmahal itong si Hero. Sobra kong manorpresa. Hanggang sa umabot na nga ng 1 taon ang aming relasyon. Dito ko naramdaman na seryoso na to. Dito ko naramdaman, Mama Mia, na binigay ko na ang buong tiwala ko kay Hero. Nakadepende na rin ako sa kanya. Pati diet ko ay dinepende ko na sa kanya dahil mahilig po talaga siya sa mga healthy meals and kung ano-ano pa. Hanggang sa he proposed to me. And I said yes.
Pero sabi ko, wag na muna kaming magmadaling magpakasal dahil mga bata pa naman kami. Nag-agree naman si Hero, Mama Mia, dahil sabi niya marami pa rin daw siyang patutunayan sa sarili niya. Hanggang sa nagdesisyon kaming dalawa, why not mag-live-in kami o magsama kami sa iisang bubong. Para makatipid na rin para sa pinaghahandaan naming kasal. He moved in with me sa apartment na nirerentahan ko. At nung nag-move in siya sa akin, Mama Mia, dun ko mas lalong naramdaman ang pagmamahal niya. Hindi katulad si Hero ng ibang mga lalaki na pagdating sa bahay ay nagpapakasenyorito. Hindi po siya ganon. Kahit may trabaho din siya noon, Mama Mia, ay nagsusumikap pa rin siyang tulungan ako sa mga gawaing bahay. Hindi rin siya pumapayag sa 50-50. Siya ang nagbabayad ng halos lahat ng bills namin. Nagko-contribute lamang ako pagdating sa groceries. Pero tuwing umaalis kami, nagde-date sa labas, lahat yon gastos ni Hero. Siguro ganun talaga ang mga Hapon, napakagalante. Kaya masasabi kong napakaswerte ko na talaga kay Hero. Hanggang sa makalipas ang 1.5 taon nang magka-live-in kami, ay biglang nawalan ng trabaho si Hero. Mama Mia, nag-lay off kasi ang kanyang pinagtatrabahuan. Kahit na online yung trabaho niya dati, ay natanggal pa rin siya sa kanyang trabaho. For 6 months, ako lahat ang sumalo ng mga bills sa bahay namin. Wala naman yung problema kasi ang totoo niyan, Mama Mia, ay okay naman ang sahod ko. Hindi rin naman magastos si Hero dahil hindi naman siya maluho. Tanging ang luho namin ay yung mga healthy at mga organic na pagkain na talaga namang ang mamahal. Pero ayos lang. Kaya ko naman yon at isa pa para sa health naman namin yon. Pero makalipas lamang ang 6 na buwan na nakatambay si Hero, ay nag-usap kaming dalawa. Dahil ang plano niya, Mama Mia, ay bumalik sa Japan. Ang plano niya ay bumalik doon para dun magtrabaho at mag-ipon para makapagpundar siya ng pangnegosyo namin sa Pilipinas. Don't worry, my love, I'll be back. I'll bring lots and lots of financial support. We will start with our own business and then I will marry you and we will build a happy family. Yan yung pangako ni Hero sa akin noon, Mama Mia. Yan yung pangako niya. Ayoko sanang pumayag, pero wala akong magawa. Hindi naman po pwedeng pigilan ko siya sa kanyang pangarap, hindi ba? Alam ko kasi, Mama Mia, mataas ang pride ng mga Japanese na lalaki. Gusto nila, sila talaga yung nagpo-provide para sa kanilang mga loved ones, lalong-lalo na sa babaeng kanilang mahal. Pumayag ako kahit labag sa loob ko. Pumayag akong bumalik siya ng Japan. Sabi niya, Mama Mia, ilang taon lang daw. I was 25 then. So sabi ko, okay lang. 25 pa naman ako eh. Kung magtatatlong taon siya doon, mag-4 na taon, hindi pa ako aabuti ng 30, makapag-asawa na kaming dalawa. Pero hindi yun nangyari. Hindi yun nangyari dahil makalipas lamang ang 2 taon ni Hero doon sa Japan, ay tuluyan na kaming nagkalabuan at nagkahiwalay, Mama Mia. 2 years din po akong naging single mula nung magkahiwalay kami. Actually, hindi ako single dahil wala akong options. Hindi ako single dahil wala akong pagpipilian. Meron po akong mga nakaka-fling, mga nakaka-talking stage, but none of them really ever clicked. Walang naging katulad ng koneksyon that I had with Hero. Mama Mia, umabot kasi ng halos 5 taon ang relationship naming dalawa ni Hero. Actually, we broke up July of 2023. Minahal ko ng sobra si Hero. Minahal ko siya sa isang klaseng pagmamahal na hindi ko inakalang kaya ko palang maramdaman. Mama Mia, yung promise kasi ni Hero sa akin
na mag-iipon lamang siya. Yung promise niya sa akin na pupunta lang siya ng Japan para bigyan ako ng magandang kinabukasan. It never happened. Hindi nangyari yun, Mama Mia. Kasi 2 weeks pa lang noon, nung nagsimulang mag long distance ang relationship namin, ay talagang nagkakaroon na kami ng problema. He told me that he wanted space, pero hindi po ako pumayag. Sabi niya, Mama Mia, kailangan niya raw ng space para sa aming dalawa. Para makahinga. Sabi niya, masyado raw akong clingy sa kanya. Hindi raw siya makapagtrabaho ng maayos dahil ang gusto ko raw ay lagi kaming magka-video call, lagi kaming magka-chat. Pero masisisi niyo ba ako, Mama Mia? First time after almost 5 years ng relationship namin ay magkakahiwalay kaming dalawa. And then, Mama Mia, sa almost 5 years na yon, may mga taon din doon na kaming dalawa ay nagsasama sa iisang bubong. So really, I depended my life on him. So hindi naging madali sa akin ang adjustment nung siya ay nangibang bansa. Mama Mia, matapos niyang sabihin sa akin na gusto niya ng space, ay hindi na po nagkaroon ng matinong usapan ng aming relasyon. Hanggang sa hindi na nga siya nagparamdam sa akin. 1 taon pa lang siya sa Japan ay ayaw na niya akong kausapin. Pero pinipilit ko ang sarili ko sa kanya. Hanggang sa umabot sa halos 2 taon na nandoon siya. Wala na kaming clear na communication noon, pero umaasa pa rin ako. Hanggang sa chinat niya ako. I'm sorry, Jem, but I really can't do this anymore. I'm sorry. Sabi niya at blinak na niya ako. Dun, Mama Mia, para pong gumuho ang mundo ko. Ang dami-daming tanong na pumapasok sa utak ko. I kept asking myself kung ano bang kulang. Kulang ba o talagang sumobra ba talaga ako gaya ng sabi niya? Ano bang nagawa kong pagkakamali? Noong tuluyan na niya akong hiniwalayan at blinak, I tried my very best, Mama Mia, para lamang sundan siya sa Japan. Nag-apply ako ng iba't ibang agency para makapunta ng Japan. Thinking na maybe, kapag malapit na ako sa kanya, maybe things would be okay. Maybe kapag nandun na ako sa Japan, ay maiisip niya na kailangan din niya ako. Maybe si Hero ang tipo ng lalaki na hindi sanay nang wala sa tabi nila ang kanilang minamahal. Yun bang physical talaga ang love language? Maybe ganun siya. Kaya ginawa ko talaga ang lahat. Nag-apply ako sa kung ano-anong agency na nag-o-offer papuntang Japan. Pero ang tagal ng proseso na yun, Mama Mia. And by the time na nakahanap na ako ng paraan para makapunta ng Japan, tuluyan na pong nag-give up si Hero sa relasyon naming dalawa. Fast forward, Mama Mia, a year later, I struggled so much to move on. Kahit 1 taon na ay hindi pa rin talaga ako makapag-move on ng maayos. Sobrang sakit ng aking nararamdaman. So para makapag-move on, I threw myself into solo traveling. Parang tinatakasan ko noon ang sakit. Parang tinatakbuhan ko lahat ng mga bangungot ng nakaraan naming dalawa ni Hero. I went everywhere para lang makaramdam na okay na ako ulit. Mama Mia, I missed him. I really, really do. Buti na lang at ang trabaho ko pa noon ay VA, Mama Mia. Kayang-kaya ko pang mag-travel habang nagtatrabaho, kaya yun ang ginawa ko. Hanggang sa napadpad ako papuntang Siargao. Nung nasa Siargao ako, Mama Mia, dun ako sobrang nag-breakdown. Sobra akong nalasing. Well, naglalasing din naman ako mula nung magkahiwalay kami ni Hero, pero kakaibang lasingan kasi talaga ang meron sa Siargao.
I got so drunk and I drunk texted him. Iba ang number na ginamit ko nun, Mama Mia, kasi blinak na nga niya ako. Nagbabakasakali lang ako noon na okay pa yung number niya. Nagbabakasakali lang ako noon na magre-reply siya. I texted him telling him how much I missed him. Pero Mama Mia, nag-reply siya. Sabi niya, mag-move on na raw ako. He was already with someone else. At alam niyo ba kung sino ang babaeng nakasama niya, Mama Mia? Isa ring Pinay katulad ko. The very girl that I used to feel threatened by. 2 linggo kasi mula nung makabalik noon si Hero sa Japan, ay meron siyang nakasamang babae sa trabaho na isa ring Pinay. Una, ang sabi noon ni Hero, Mama Mia, ay katulad ko raw ang Pinay na yon. Halos pareho raw kami ng ugali at personality. Pareho raw kaming palangiti, palabiro at palatawa. Pareho din daw kaming maalaga. Nung una, akala ko talaga friendly lang ang gestures ng babae sa kanya. Pero habang tumatagal ay medyo nakakaramdam ako ng hindi maganda, kaya sinabihan ko si Hero na lumayo sa babaeng yon. Pero instead na lumayo, ay hindi niya ako naintindihan. Sabi niya I was being so jealous. Hindi raw ako yun. Bakit daw napaka-insecure ko? Noong mga panahon na yun, ako question ko rin ang sarili ko, Mama Mia eh. Bakit nga ba napaka-insecure ko? Hindi naman ako ganito dati. Gina-justify ko pa noon ang nararamdaman ko saying na siguro nasanay lang talaga akong nakadepende kay Hero sa ilang taon. Pero nung tinext niya sa akin na may relasyon na sila nung babaeng yon, it crushed me, Mama Mia. Dinurog-durog po ako habang paulit-ulit kong binabasa ang text message na yon. Hindi pala talaga ako nagkamali sa intuition ko dati tungkol sa babaeng yon. I cried my heart out. Sobra akong umiyak ng umiyak. Buti na lang kahit sobrang lasing na ako ay nasa tamang wisyo pa rin ako. Ang gusto ko sana noon ay magpakalunod sa dagat sa Siargao eh. Akala ko nga matapos ang 1 taon, Mama Mia, nang wala talaga kaming communication ni Hero, akala ko okay na ako. Akala ko kahit masakit ay kakayanin ko nang i-carry ang sarili ko. But healing is truly non-linear. I broke down all over again. Sa Siargao, Mama Mia, dahil nagustuhan ko na doon, I met a lot of people. Honestly, I got a little distracted sa pain na naramdaman ko. Ang dami-dami kong na-meet na mga attractive na mga afam. I even kissed a few of them. Pero hanggang dun lang, Mama Mia. I've always drawn the line right there. Ayoko na magkaroon ng sobra pa sa halikan na koneksyon sa isang afam. Simula po kasi nung umalis si Hero ng bansa, ay wala na po akong nakakaniig sa kama. Halos 3 taon na po na wala akong nakakaniig noon sa kama, Mama Mia. Not because hindi ko kaya, but because ayoko po dun sa mga casual and empty kind of pagniniig. I don't like doing the thing just for fun. Ang gusto ko, kapag ginawa ko ang bagay na yon, ay siguradong may malalim akong koneksyon sa taong kasama kong gumawa sa ganung bagay. Until I met him. A British guy, Mama Mia, na nakilala ko naman talaga on my very first day sa Siargao. He was tall, he was fit, dark-haired, at napakagwapo. Napakagaganda ng kanyang mga mata. Pero Mama Mia, one thing na napapansin ko sa kanya noon ay hindi siya masyadong palangiti. Hindi katulad nung ibang mga afam na nakikilala ko sa Siargao na napaka-flirty. Siya para po siyang snob. Total bad boy ang kanyang energy sa akin.
Pero there's something about him that caught my eye. Nung una, dahil nga snob siya at hindi naman nangingiti sa akin o kahit na kanino, ay hindi ko na lang pinansin yung nararamdaman kong kakaiba sa kanya. I brushed it off at first. He was traveling with his brother. Mama Mia, inisip ko noon, bakit ko ba pag-aaksayahan ng oras ang taong ito? Marami naman akong makikilala dito sa Siargao. So ayun, wala na sa akin yon. The show must go on. Nandun ako sa Siargao to meet new people. Kung ayaw ng taong makilala niya ako, edi fine, wag. Hahanap ako ng ibang interesadong kilalanin ako. Pero Mama Mia, later, siguro mga 2 weeks into Siargao, his younger brother added me on Instagram. I honestly thought na siya yun, Mama Mia, kasi nga magkamukha sila. Pero nung tinignan ko ang profile, ay napagtanto ko na hindi pala siya yun, yung brother niya. Pero Mama Mia, dahil tinignan ko nga yung account ng kanyang brother at inaccept ko ang pag-follow nito sa aking Instagram, then I saw his name pop up in my suggestion. Kaya naman Mama Mia, tinanggal ko ang pagkakapribado ng Instagram ko noon. And I manifested na sana i-follow niya ako. Sana makita niya ako sa suggestion at makita niyang naka-follow sa akin ng brother niya at naka-follow din ako sa brother niya. Hanggang sa totoo nga pala talagang manifesting, Mama Mia. A few weeks later, pinalo na niya ako. Siguro talagang nagkakatotoo ang mga minamanifest natin sa universe. Kaya ayun, hinayaan kong i-follow niya ako. One day, after siguro mga several days na finalo na niya ako, he posted a story about planning a trip to Japan. Ilang beses ko pang tinignan yon, Mama Mia, hanggang sa nagdesisyon akong mag-reply that I was moving there soon too. Diba sabi ko sa inyo, ginawa ko ang lahat para makapag-Japan ako? Yes, may nahanap na akong agency at may nahanap na akong trabaho sa Japan, Mama Mia. At kahit wala na kami ni Hero noon, ay hindi ko po balak pakawalan ng oportunidad na yon. At balak ko pa rin yung totohanin. Hanggang sa one thing led to another, and somehow, Mama Mia, magka-chat na kaming dalawa, and we ended up planning na magkita kami sa Japan. Eventually, natuloy din ang paglipad ko papuntang Japan. Ang sabi ko nga, wala pong pumipigil sa akin sa kahit anong pinaplano ko sa buhay ko dahil wala naman ang pakialam sa akin ng mga magulang ko. I landed in Japan. He was traveling around Tokyo, samantalang ako ay pa-north noon, Mama Mia. I offered my apartment since I lived alone. Hindi ko talaga ini-expect na mag-oo siya sa akin. Ang akin lang noon, Mama Mia, ay bilang Pinoy tayo, napaka-hospitable natin sa ating mga kaibigan, right? So, bilang respeto ay inoffer ko sa kanya ang apartment. But to my surprise, Mama Mia, umoo siya at pinuntahan niya ang apartment ko. He even rode the bullet train for me just to see me. I met him at the station and oh my God, nung magkita kami ulit, Mama Mia, pakiramdam ko ay mas lalo pa siyang gumwapo kaysa sa huli ko siyang nakita at huli ko siyang natatandaan. Nung mga panahon na yon ay sobrang ninervyos ako. Para po akong nasa harap ng isang elite na artista sa sobrang kagwapuhan niya. As in like, totally super gwapo. The next day, nag-explore kami sa mga tourist spots nearby. Napakagwapo niya talaga, Mama Mia. Ang totoo niyan, pakiramdam ko noon ay mas gwapo pa nga siya kaysa sa mga tourist spots na pinupuntahan namin. He was charming, respectful, funny, and yes, we became closer. We cuddled, we talked. He was clingy in the sweetest way.
Nalaman ko, Mama Mia, that he is 29 years old, still traveling. Yun kasi daw ang hobby niya, Mama Mia. Yun ang gusto niyang maging career. At talagang ginagawa niya ang lahat para maging magaling sa ganon. I like how disciplined he is. Gaya ni Hero, ay napakahilig din niya talaga sa mga healthy foods, Mama Mia. Although, hindi niya mapigilang kumain sa mga chocolates ko na nakalagay sa aking snack box. Mama Mia, yung ngiti niya. Yung ngiti niya ay nakakatunaw talaga ng puso. Nakakahiya man pong aminin, pero habang magkasama kami noon, dun sa Japan, ay unti-unti ko pong nakakalimutan ang sakit na aking naramdaman sa paghihiwalay naming dalawa ni Hero. He was cute, pero Mama Mia, lagi ko pa rin sinasaway noon ang sarili ko. Oo, cute siya, Jem. But you have to place your feelings in check. Huwag kang ma-carried away, Jem, ha? Lagi kong paalala noon sa sarili ko. Alam kong hindi dapat ako ma-carried away dahil wala naman kaming usapan. We were friends, more than friends, pero walang label. One night, Mama Mia, things escalated. Meron po kaming pinag-uusapan noon. Nasa labas kami nung mga panahon na yon. Hanggang sa napunta sa pakikipagtalik ang aming usapan. I told him I didn't do casual sex. He said he respected me and he respected that. Pero Mama Mia, habang magkausap kami, habang palalim ng palalim ang gabi at palapit ng palapit ang mga katawan namin, parang nagiinit po ang paligid. Hanggang sa things got steamy. And somehow, it just happened. We made love, Mama Mia, sa isang lake, sa isang public toilet. Buti na lang talaga at sa mga panahon na yon ay wala pong masyadong tao. Ewan ko kung merong nakakita sa amin pero hindi naman ako masyadong kinabahan. Naging kumpiyansa ako noon na walang makakahuli sa aming dalawa. Mama Mia, nung pagkakataon kasi na naghahalikan na kami, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko na nga naisip na pwede akong maiskandalo at mapadeport kapag nahuli kami doon. I know, wild, right? But it was a gentle, passionate, and electric kind of thing. Mama Mia, Dax po talaga siya. Well expected naman bilang British siya. Bukod sa Dax siya, ay napakagaling din talaga ng performance level niya. He knew exactly what he was doing. Napaka-hot niya. Nasabi ko talaga sa kanya at one point, Mama Mia, kung totoo ba siya. Are you real? Tanong ko. He made me feel sexy, seen, and appreciated. For someone I barely knew, Mama Mia, he paid so much attention. Natatandaan niya ang kompleto kong pangalan, pati middle name ko. Alam na alam niya ang mga quirks ko. Natatandaan niya lahat ng mga sinabi ko. He listened and he paid attention to every details. For the first time in almost 3 years, I agreed to do it. At ang nakakatawa, Mama Mia, it was with someone na nakakakilala ko pa lang for a few days. Kakaiba ang naramdaman ko sa kanya, Mama Mia. Kakaiba dahil pakiramdam ko noon ay talagang sinusulit niya ang panahon. Pakiramdam ko, sinasamba niya ang buo kong katawan. Na para bang gusto niyang mas i-enjoy ko kaysa siya ang mas mag-enjoy. I felt so feminine around him. He complimented me in ways that felt so sincere. And I'll be honest, Mama Mia, it was an amazing feeling. Sabi niya sa akin para daw deja vu ang nangyari sa kanya dun sa lake. Na para bang nanggaling na siya doon at magkasama na kami before. Pero Mama Mia, matapos naming gawin ang bagay na yon,
something hit me. After all, I didn't feel fulfilled. Not in the long-term way. Don't get me wrong, Mama Mia. The thing was so amazing. Ang ginawa naming dalawa ay talagang parang may fireworks sa aking utak at sa aking mga mata. Napaka-amazing, but I realized I miss loving someone and being loved back. Alam ko na kahit pinapa-enjoy niya sa akin ang bagay na yon, it wasn't love. Pagnanasa lang ang meron sa aming dalawa. Pagnanasa, at syempre, dahil siguro sa katagalan ng panahon na hindi ko na-experience yon at ang timing. And maybe siguro a little bit of fate. But still, Mama Mia, kahit na alam kong walang kami, hindi kami nagmamahalan, I feel like may role siya sa buhay ko. Like meant to be ang pagdating niya sa buhay ko. Even napaka-iksi lang ng panahon na pinagsamahan naming dalawa. From the moment I saw him in Siargao, parang may kakaiba na talaga akong naramdaman. Tinatanong ko noon, will we meet again? Pagkatapos ng nangyari sa aming dalawa, magkikita pa ba kami ulit? I don't know. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, he was chasing his dreams and I'm chasing mine. But maybe, yan ang maganda doon, Mama Mia. Kahit na sandali lamang ang pagtatagpo naming dalawa, it was still so special. Some people are meant to brush against your path, pero hindi sila meant na manatili doon. Still, I can't help but hope. May konti akong pag-asa sa puso ko, Mama Mia, that someday, sana mag-cruise ulit ang landas naming dalawa. Na sana magkita ulit kaming dalawa. Pero syempre, hindi ko hahayaan na umasa ako ng sobrang haba sa kanya. Mama Mia, isa sa mga natutunan ko sa relasyon ko with Hero and sa nangyari sa aming dalawa nung British guy, yun ay hindi dapat tayo mag-hold on sa mga tao sa paligid natin. Memories ang kapitan natin at hindi yung mga tao. If something or someone is meant for us, the universe has a wild, beautiful way of making it happen. If meant to be silang manatili sa buhay natin, magkukross at magkukross ang ating mga landas kahit gaano pa ito katagal. Kung meant to be sila sa atin, makakarating sila sa ating buhay for some reason. Hindi natin kailangang puwersahin na mangyari ang mga bagay-bagay. Lahat ng bagay ay magiging nasa tamang posisyon din sa huli in divine timing. Mama Mia, aaminin ko na ang pagkikita namin ni British guy at ang nangyari sa aming dalawa ay isa sa rason kung bakit okay na ako ngayon. Wala na akong hang-ups with Hero. Naka-move on na rin ako sa kanya kahit na nasa iisang bansa na kami. Ang akin na lang ngayon ay hindi magpapapressure sa buhay. Dati kasi, Mama Mia, sabi ko sa sarili ko, dapat before 30 ay mag-asawa na ako. But then it didn't happen, right? So, ngayon, kahit na 30 years old na ako, sabi ko sa sarili ko, hindi ako magmamadali. Hindi ako magpapapressure. Kung meant to be na makapag-asawa ako, edi go. Kung hindi naman, ayos lang. We just have to let life surprise us. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang. Jem. Grabe naman ang kwento ng buhay ni Jem. Pero totoo talaga, totoo na hanggang dun na lang talaga minsan ang mga magagawa natin sa ating mga relasyon.
Tama na hindi natin hawak ang isang tao. Hindi natin hold ang kanilang mga buhay, kaya hayaan natin silang gawin ang mga gustong gawin nila sa buhay nila dahil ang mga tamang tao na nararapat sa atin, those people will never hurt us. And those people will stay no matter what. Maraming salamat, Jem, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. And syempre, sa mga nagkagusto sa kwentong ito, huwag niyong kakalimutan na i-like at i-share ang video na to. Pero, huwag kayong aalis dyan dahil meron pa po tayong pangalawang kwento, okay? Kaya huwag na nating patagalin to dahil alam ko na kayo dyan ay medyo naiirita na rin kayo sa kakaantay. So, eto na ang pangalawang kwento for today's video dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming mga bagay na gusto nating mangyari agad. Pero may mga bagay na hinihintay at pinagtsatsagaan. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ramon. Tapos ako sa kursong Civil Engineering at nandito ako ngayon sa aming probinsya. Tumutulong-tulong ako sa maliit na business ng mga magulang ko. Pero dati, Mama Mia, nakapagtrabaho naman po ako sa syudad ng 2 years bago ako umuwi ng probinsya. Pwede describe ko ang aking sarili physically ay matangkad po ako. 5'9" ang aking height, fair ang aking complexion, medyo mahaba dati ang buhok ko pero ngayon ay kakapagupit ko pa lang. Makapal ang aking mga kilay, pati na rin ang aking labi. Mama Mia, in my whole life existence, hindi ko po na-imagine ang sarili ko na mae-estorbo ako. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na mag-overthink ako sa mga bagay-bagay. Itong isi-share ko po sa inyo ay tungkol sa isang babaeng tawagin na lang natin sa pangalang Carmel. Kakilala ko pa siya mula pa noon pero hindi kami naging close, Mama Mia. Kasi nung high school kami ay hindi naman po siya mahilig mamansin. Nung time na yon ay hindi ko rin siya masyadong type. Mama Mia, ang totoo niyan, hindi na rin talaga nagtagal ang aming pagkikita dalawa noon dahil pumunta po ako ng city namin at doon nag-aral samantalang siya naman ay sa Maynila tinapos ang pag-aaral niya. Nakita ko na lang siya ulit last year nung umuwi po siya sa aming probinsya. Actually, isa po kami sa taga-supply ng itlog sa aming lungsod. One time ay nag-order po ang mama niya. Sakto namang absent noon ang delivery man namin kaya ako na lang ang nag-deliver nung mga in-order na itlog sa amin. Doorbell ako ng doorbell pero ang tagal na may lumabas na tao sa kanilang bahay. Ilang sandali pa ay may isang dalagang lumabas. Natulala talaga ako, Mama Mia, at halos hindi ko na siya ma-recognize dahil parang mas lalo siyang gumanda at pumuti. And I said, "Nakauwi ka na pala?" Sabi ko sa kanya. "Magkakilala tayo?" Tanong niya in a very strict mode. Ako naman nung mga panahon na, Mama Mia, ay medyo napahiya ako sa sarili ko. Sabi ko, magkakilala kami ng mama niya. Tumaas ang isa niyang kilay, Mama Mia. Hindi na siya nagsalita pero iniabot niya sa akin ang bayad. "Oh, bayad sa itlog mo." Tatawa sana ako dahil medyo dirty-minded ako nung mga panahon na yon pero hindi na lang dahil wala po sa mood si Carmel. Talagang ang kanyang mata nung mga panahon na yon ay halos kumain na ng buhay na tao. Nung mga time na yon, Mama Mia, ay siguro mga almost 2 a.m. na nung nag-friend request itong si Carmel sa akin. Gulat na gulat ako at halos mapatalon at mapasigaw ako noon sa loob ng kwarto ko. Pero syempre hindi ko ginawa dahil baka kung anong isipin ng mga magulang ko.
Baka isipin nilang nababaliw na ang kanilang uniko iho. Syempre, inaccept ko agad ang friend request na yon kasi talaga namang nagandahan ako sa kanya nung muli kaming magkita. Nagulat na lamang ako, Mama Mia, nung bigla niya akong chinat. Wanna have some fun? Mama Mia, para po niya ako noon na iniimbitahan sa isang bagay na talaga namang kakaiba. Pero ayoko mag-assume. Instead na sagutin ko siya ng sure, ay iniba ko po ang tinatype ko noon bilang reply sa kanya. Kasi baka mapahiya na naman ako eh. Baka sabihin na naman niya, assuming ako. So I replied, anong klaseng fun? Pa-inosente effect ang reply ko na yon. Napaka-loading mo naman. Yung ano ba? Mama Mia, nung mga panahon na yon iniisip ko, ano ba tong babaeng to? Bakit siya yung nauuna sa mga lalaki? Tapos sabi pa niya, hindi niya ako kilala, di ba? Bakit ngayon nauuna siyang mag-aya ng isang indecent proposal? Pero Mama Mia, hindi pa ba ako? Syempre, hindi, no? Willing ako. Kailan? Ngayon agad? Na-challenge na rin kasi ako noon, Mama Mia. Magpapadeliver daw si Mama ng 2 tray ng itlog bukas. Sabi niya, sabay ha 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 at laughing emoji. Ang inisip ko noon, Mama Mia, siguro pinagtitripan talaga ako ng babaeng to. Kinabukasan ay nag-deliver agad ako ng 2 tray ng itlog pero yung mama na niya ang lumabas sa bahay nila. Pumasok ka muna, iho, sabi ng mama niya. Pero hindi talaga ako pumasok. Nag-antay lang ako sa labas. Hindi siya lumabas nung mga panahon na yon, Mama Mia, kaya ang isip ko noon ay talagang pinagtitripan lang ako ng babaeng to. Hanggang sa dumating ang fiesta sa aming barangay. Ang dami-daming kasiyahan at meron pong liga ng basketball. Sumasali po ako ng basketball dati pa lamang dahil hilig ko po talaga ang larong yon. Nag-e-enjoy din ako, Mama Mia, lalo na't meron din naman akong iilang mga fans kapag ako ay naglaro sa aming barangay. Ilang days ay dumating na nga talaga ang fiesta sa amin. Matagal akong bumangon noon dahil pagod na pagod ang katawan ko dahil nga sa kakasali sa liga. Ginigising na ako noon ng pamangkin ko dahil pahuhugasin daw ako ng plato. Tignan mo nga, civil engineer na, pero pinapahugas pa rin ng plato, di ba? Sabi ko ayoko. Ito talaga ang hindi ko gusto kapag may mga handaan sa bahay at maraming bisita ang dadating. Magiging tambak talaga ang mga hugasin. Pero Mama Mia, dahil anak lang naman ako, kahit civil engineer ako, ay isa pa rin akong anak ng mga magulang ko. So wala po akong nagawa. Dumiretso ako sa kusina at nagsimula ng maghugas. Habang naghuhugas ako ay may biglang lumapit sa akin. Nagulat ako, Mama Mia. Sa sobrang gulat ko ay muntik ko pa talagang mabitawan ang platong hawak-hawak ko noon. Magiging kwento na lang talaga ako kapag nabasag ko ang mga mamahaling plato ng nanay ko na nilalabas lamang tuwing may mga bisita. Mamahalin, Mama Mia, ang plato na yon. Like, tig-isa, halos umaabot ng 2,000. Nagulat ako dahil ang taong lumapit ay walang iba kundi si Carmel. Oh, nandito ka? Oo, kasi nakipiesta ako sa inyo. Hindi natuloy ang aming conversation dahil biglang dumating ang mama ko. Tapos silang dalawa na ni Carmel ang nag-usap. Doon ko pa nalaman, Mama Mia, na ninang pala ni Carmel ang mama ko. Hindi ko talaga alam. Akala ko magkaibigan lang ang mama ko at ang mama ni Carmel. Pagkatapos kong maghugas, Mama Mia, ay pumondo ako sa may sala kasama yung pamangkin ko, pati na rin si Carmel. Kasi nag-e-enjoy siya na maglaro at makipaglaro sa mga bata.
Ako naman ay wala na rin akong pakinoon dahil medyo na busy ako sa pinapanood kong palabas. Hanggang sa dumating sila dun sa album namin. And I heard her saying na, "Hala, ako ito ah." Sumagot din naman ang pamangkin ko. Eto po si Lola, tapos eto naman si Tito. So na-curious ako, Mama Mia, kung ano ang tinitignan nila. Picture pala namin nung mga bata pa kami. Siguro nasa mga 5 years old pa kami nung mga panahon na yon. Doon ko palang din nakita ang picture na yon, Mama Mia, dahil kahit na nasa sala lang namin ang aming mga photo album ay wala naman po akong pakialam. Minsan ay hindi ko po yun binuklat, Mama Mia. Kasi dati-rati ang laging iniisip ko ay nakakahiya talaga ang pagmumukha ko nung bata ako. Hindi na ako nakisali pa sa kanila ng pamangkin ko. Binalik ko na ang atensyon ko sa pinapanood kong palabas. Naglalaro sila, Mama Mia, nung biglang umiyak ang pamangkin ko dahil kinukulit pala ni Carmel. Napakasakit sa tenga kapag nagsisisigaw na ang pamangkin ko. Etong si Carmel, Mama Mia, ay talagang mahilig mangulit ng mga bata. "Akin na tong tito mo," sabi niya. Ako nung mga panahon na yon ay kakaiba ang pakiramdam ko. Pwede namang sayo na ako sabi nun ng utak ko. Pero hinayaan ko na lang sila. Hanggang sa lumipas ang mga araw ay lagi nang nagpupunta si Carmel sa bahay. Humihingi siya ng mga pananim ng mama ko at binibigyan din naman siya. Minsan, Mama Mia, sinasabihan pa ako ng mama ko na ako raw ang pabitbitin nung mga hinihingi ni Carmel na mga pananim niya. Minsan, Mama Mia, dun pa siya sa bahay namin nakikilunch. Close po siya sa buong pamilya ko. Parang ako lang ata ang hindi na-inform na family friend pala namin sila. As usual, kapag may bisita, kahit na civil engineer tayo, tagahugas pa rin tayo ng mga pinggan. Habang naguhugas ako ay lumapit ulit siya sa akin, Mama Mia. Sabi ko sa kanya, "Bakit ka nandito? Sa susunod, ikaw nang pahuhugasin ko ng plato dito kapag may kainan." Hindi naman yan pwede, hindi pa nga ako nakatulog dito Ganon kasi ang pamahiin sa amin. Kapag hindi ka pa nakatulog sa isang bahay, ay hindi ka pa pwedeng maghugas ng plato sa kanila. "Bakit? May ganyan ba? Ikaw talaga, gawa-gawa mo lang yan sabi ko at tumawa siya. "Ikaw na lang maghugas dyan. Ikaw naman magaling dyan Yan naman ang skills mo," sabi niya. Ikaw, anong skills mo? Alam mo ba kung paano magluto?" "Hindi." "Nako, talaga. Kung ikaw ang mapapangasawa ko, nako, walang magandang mangyayari sa buhay ko." Kung ikaw ang magiging asawa ko rin, sisiguraduhin ko na ako ang pinakamagandang mangyayari sa buhay mo, sabi niya. Alam mo, wag ka nang mag-ilusyon dyan. Kasi hindi ako nangarap na magkaroon ng asawang Disney princess, Pero Mama Mia, joke lang naman yung akin para umalis na siya sa harap ko. Kasi pakiramdam ko noon ay para ko po siyang manager. One time, nagulat ako dahil hindi na pumupunta sa bahay namin si Carmel. Siguro, hindi na siya mahilig magplantita nung mga panahon na yun. That time ay medyo boring na rin ang bahay. Isang araw, Mama Mia, tumambay ako sa balkon nung tinawag ako ng mama ko. Doon kami nag-usap ni Mama sa kwarto. Chismis pa lang sasabihin niya sa akin kaya gusto niya sa private place kami mag-usap. Anak, anong tingin mo kay Carmel? Medyo kinabahan ako dun sa tanong ng nanay ko. Isa siyang babae. Babae na walang ka-skills sa bahay. Baliw ka talagang bata ka. Ang ibig kong sabihin, okay ba siya para sa'yo? Hindi ko masyadong naintindihan noon ang tanong ng nanay ko. Nay, ano bang punto nitong pag-uusap nating dalawa?
Si Carmel, gusto ko siya na ang magiging asawa mo. Mama Mia, gulat na gulat talaga ako nung mga panahon na yon. Nay, sigurado ka ba dyan? Nanay, para ka namang natutulog eh. Paano ko magiging asawa yon eh? Wala nga kaming relasyong dalawa. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay feeling ko, pinagkakaisahan kami ng mga magulang namin ni Carmel. Nay, ano ba? Sumusunod ka na ba dun sa mga incheck na yung kanilang mga anak pinapakasal nila sa bawat isa para hindi mapunta sa iba yung kanilang mga negosyo at pera? Nay, wala naman tayong mga masyadong maraming pera, di ba? Wala tayong mga alahas, wala tayong mga ari-arian. Kunting-kunti nga lang tong ating negosyo dito eh. Mama Mia, huminga ng malalim ang nanay ko. Doon ay nag-umpisa na siyang mag-storytelling sa akin. Ganito kasi yon, anak. Yung lolo Miguel mo at yung lolo ni Carmel, dati ay matalik na magkaibigan. Ngayon, nag-usap silang dalawa at nagkasundo na kapag matanda na sila, yung kanilang mga anak ay kanilang ipagpag-asawa para maging isa ang aming mga pamilya. Kaso nga lang, yung anak ng lolo Miguel mo, ako, nag-iisang babae. At yung anak naman ng lolo ni Carmel ay yung nanay niya, nag-iisang babae din. Kaya ang kasunduang yon ay ipinasa na nila sa susunod na henerasyon. At kayong dalawa yon. Ngayong meron kaming nag-iisang lalaki, ikaw ang gagawa ng kasunduang yon. 'Di ba? Wala namang kapatid si Carmel, nag-iisa lang siya. Ikaw, mga kapatid mo, mga babae. Pero kung hindi pa kayo umaabot sa edad na 25, tapos meron ka ng napupusuan at mapapangasawa, yun, hindi na pwedeng gawin ang kasunduang yun. Kaya lang, pareho kayong dalawa ni Carmel. Lumagpas na sa 25, pareho kayong walang mga asawa, at siguro pareho naman kayong walang mga jowa. Wala kayong dinadala eh. Nanay, bakit kailangan pa nating paniwalaan ng matagal ng legend na yan? Namatay na yung mga nag-usap at nagkasundo, nanay, kaya sana wag na lang nating gawin yung ganyan na usapan na yan eh. At isa pa, hindi nyo ba naiisip, nanay, na baka kami ni Carmel magka-relatives lang. Tapos baka malayong magkamag-anak tayo, pipilitin nyo kaming maging mag-asawa. Ano? Susundin nyo pa rin ba ang kasunduang yon? Alam mo anak, sa totoo lang, bago mamatay ang lolo Miguel mo at bago mamatay ang lolo ni Carmel, sinabi na nila sa amin yun. Bago siya mamatay, yun ang sinabi ng lolo mo sa akin. Nanay naman eh. Wala naman kayong kasulatan, kaya wag na nating gawin yan. Mama Mia, nung mga panahon na yun, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganong klaseng usapan. Pero, alam ko, Mama Mia, na iba yung panahon namin at yung panahon ng mga lolo namin at nanay namin. Sa kanila, talagang usong-uso ang palabra di honor. Talagang sumusunod sa mga napag-usapan. Ngayon kasi, Mama Mia, scientific basis na, emotional and practical basis na. Hindi kagaya dati na kapag may binitawan kang salita, yun talaga ang dapat masunod. Kapag may binitawan kang kasunduan, talagang sundin mo yun, kung hindi ay isusumpa ka ng mga kanunuan mo. At yun ang gustong mangyari ng mga nanay namin ni Carmel. Inisip ko noon, Mama Mia, alam na kaya ni Carmel ang tungkol sa usapan na yon? Alam na kaya niya ang tungkol sa kasunduan ng mga lolo namin? Mama Mia, isang araw, nagkasalubong kami ni Carmel sa daanan kaya sinundan ko siya. Oh,
Papunta ka ba sa bahay namin? Oo. Bakit ba balik ka ng balik sa bahay namin? Siguro, umaakyat ka ng ligaw sa akin, ano? Natawa siya sa sinabi ko, Mama Mia. Ako na lang ang aakyat ng ligaw dito. Kasi ikaw, hindi ka pumupunta sa bahay namin eh. Sabi niya na nagseryoso bigla ang muka. Bakit naman ako aakyat ng ligaw sa'yo? Bakit? Ikaw ba ang mapapangasawa ko? Ako! Ako ang mapapangasawa mo kaya nandito ulit ako. Sabi niya. Doon ko naintindihan. Alam na ni Carmel ang tungkol sa kasunduan, Mama Mia. Pero bakit parang okay lang sa kanya? Bakit parang pumapayag siya at siya pa nga ang gumagawa ng paraan para matuloy ito? Tinanong ko siya, Mama Mia, kung naniniwala ba siya sa kasunduan ng mga lolo namin. Oo. Sigurado ka ba? Bakit? I mean, wala ka bang boyfriend? O wala ka bang nagugustuhan? Pwede ka namang humindi eh. Alam mo, noon, humindi na ako. Kaya nga pinapunta nila ako ng Maynila eh. Matagal ko nang alam ang tungkol sa kasunduan ng mga lolo natin. High school pa lang tayo, alam ko na. Pero lumagpas na ako sa ideal age na 25 tapos wala naman akong mahanap na matinong lalaking pwede kong pakasalan. Mama Mia, dun ako nagulat. Alam na pala ni Carmel ang tungkol sa kasunduang yon mula pa nung high school kami. Nag-expect ba yung mama at papa mo na makakapag-asawa ka agad pagpunta dito? Ewan ko. Ang dami pa naming napag-usapan, nag-share siya sa akin ng kanyang mga experiences sa Maynila. Honestly, Mama Mia, masarap kausap si Carmel. Nakakatawa siyang kausap at may sense din. Okay naman din, Mama Mia. Okay din sa kanya kung hindi namin sundin yung napag-usapan at kasunduan. Kasi sabi niya, marami rin daw siyang gustong gawin sa buhay niya. Hanggang sa unti-unti ay naging ka-close ko si Carmel. Pero yung close na friendship lang talaga, Mama Mia. Lagi siyang pumupunta sa bahay namin dahil mag-isa lang daw siya sa bahay nila bilang mag-isa lang siyang anak. Tapos, Mama Mia, natutuwa din siya sa mga pamangkin ko. Hanggang sa nag-process na ako ng mga documents ko dahil naisipan ko pong mag-abroad. Kaya naman, Mama Mia, pinagupitan ko na ang aking buhok na lagpas balikat na ang taas ng mga panahon na yon para ma-comply ko ang mga requirements. Pagdating ko sa bahay, Mama Mia, ay tawang-tawa ang mga kapatid ko dahil ibang-iba raw ang itsura ko. Yung maliit ko namang pamangkin ay halos ayaw nang lumapit sa akin dahil parang hindi na niya nakilala ako sa aking gupit. Alam mo, bagay na bagay sa'yo ang gupit mo, Ramon. Halatang halata na ang pagiging gwapo mo. Mama Mia, naisip ko noon, bakit ganun na lang kung mag-compliment sa akin si Carmel? Totoo na kayang nagkakagusto na talaga siya sa akin? Huwag ka ngang assuming, Ramon. Baka mapahiya ka na naman yan. Saway ko noon sa sarili ko. Mama Mia, naiintindihan ko yung naaalala ko pa yung una naming pagkikita ni Carmel ulit nung nag-deliver ako ng itlog sa kanila na sobrang snob at stricta niya. Hindi ko akalain na magiging close kaming dalawa. Minsan, Mama Mia, natatawa na lang ako dahil sumaside bit pa talaga ang mga nanay namin na bakit hindi na lang daw namin totohanin ni Carmel yung mga usapan at kasunduan ng aming mga lolo. Excited na raw ang nanay ni Carmel na magbantay ng magiging apo niya sa amin. Hayaan nyo na muna kami ni Carmel. Kasi may mga buhay pa kami. Hindi naman na kasi uso ngayon ng maagang mag-asawa. Kailangan pa naming mag-adjust dahil may marami pa kaming pangarap sa buhay. Huwag muna naming i-pressure ang aming mga sarili sa isang kasunduan na pwedeng magdulot sa amin ng problema sa hinaharap. Hindi kasi madali ang pag-aasawa, di ba, Mama? Sabi ko, Mama Mia. Kung magiging asawa ko man si Carmel, yun ay dahil nagkakagustuhan kaming dalawa, hindi dahil
sa kasunduan ng mga lolo namin. Mama Mia, ang totoo niyan, madali lang namang mahalin si Carmel. Kahit na hindi siya mahilig at wala siyang alam sa mga gawaing bahay dahil lumaki siyang Disney princess, ay madali naman siyang matuto. Kasi kapag nasa bahay namin siya ay tinuturuan ko naman siya. At isa pa Mama Mia, ayos lang kung hindi siya masyadong marunong sa bahay. Ako marunong naman sa ganun. As of this time, ay constant pa rin ang communication namin ni Carmel kahit na paminsan-minsan na lang siyang pumupunta sa bahay. Paminsan-minsan na lang din akong pumupunta sa kanila, Mama Mia. Pero kapag pumupunta ako sa kanila, ay binibitbit ko ang mga pamangkin ko dahil yun ang request niya. Gustong-gusto niya kasing pinapaiyak ang mga pamangkin ko. Sa ngayon, Mama Mia, wala pa po kaming matinong usapan ni Carmel. Para bang kinikilala pa namin ang isa't isa. Hindi pa kami sigurado kung kami ba talaga hanggang huli. Wala naman kasing may kasiguraduhan sa mga bagay na ganon. Pero kapag naramdaman ko na mahal ko na siya, ay siguradong liligawan ko siya. At kapag nangyari yun, Mama Mia, wag po kayong mag-alala dahil i-update ko kayo at sasabihan ko kayo ng magiging kwento naming dalawa. Hanggang dito na lamang po itong storya ng buhay ko na nawa ay kina-enjoyan nyo naman kahit papaano. Lubos na gumagalang, Ramon. Nakakatuwa naman ang kwento ni Ramon. Meron pa palang ganun ngayon, ano? Yun bang mga tao na pinagkakasundo ang kanilang mga anak hanggang sa kanilang mga apo? May mga tao pa bang sumusunod sa mga ganong kasunduan? Sa mga mayayaman, uso pa ba talaga yung mga fixed marriage o arranged marriage? Ang alam ko, sa mga religious beliefs, 'di ba? May mga relihiyon na ganon. May relihiyon na hindi ka pwedeng mag-asawa ng iba ang relihiyon sa atin. May ganon. Meron ding mga relihiyon na yung mga magulang talaga ang pumipili ng mapapangasawa ng kanilang mga anak. Pero di ko alam kung hanggang ngayon ay rampant pa rin ba yan. Pero Ramon, ako naman, feeling ko parang kayo na talaga ni Carmel sa isa't isa. Parang nape-pressure lang kayo ngayon o parang natatabunan lang ang pagmamahal na nararamdaman ninyo dahil sa takot dun sa kasunduan na yon. Pero sana kapag naging maayos na ang lahat ay magsulat ka ulit dito sa ating programa. Okay lang na maiksi, Ramon, ha? Gaya ng kwento mo ngayon na medyo maiksi. Okay lang, walang problema. Anyways, maraming salamat sa inyong pagkikinig. Kung nagustuhan nyo ang dalawang kwentong itinampok natin sa araw na to, please do like and share this video. At wag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin. I-click nyo ang notification bell para lagi po kayong nanonotify at na-i-inform kung meron po tayong bagong upload o kwentong inilalabas. Naku, maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta nitong channel natin sa hindi pagsiskip ng ads. Thank you very much. Kung may sarili din kayong kwento, one way of supporting us is to share your own kwento sa atin. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. That's MAMAMIA0317 at gmail MAMAMIACDO0317@gmail.com. Pasensya na, nagugutom na kaya wala na sa tamang wisyo ang mga sinasabi. Anyways, thank you very much for your time. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento. Paalam! Bye-bye!